Sarina's point of view. Nakapikit ang aking mga mata habang nakaangat ang magkabila kong kamay. Pinakiramdaman ko kasi ang bawat haplos ng hangin, lalo na ang aking buhok na nililipad. Nakaupo ako sa likod ng Hilux ng aking kaibigan na si Michelle. Papunta kasi kami sa probinsya para magbakasyon. 2 araw lang naman kami ron. Ngayon lang nagka-oras at ngayon lang din napayagan nila mama at papa. Magiging masaya to. Pinayagan ka na rin, Sarina. Uminom ka, sabi ni Jed sabay ngisi. Oo nga, Sarina. Masyado ka masunurin sa parents mo. Hindi ka na bata. 24 ka na May trabaho na. Ani Rhea at hinalikan pa si Jed sa pisngi. Hindi ko naman barkada ang mga ito. Ang kaibigan ko lang naman, si Michelle. Ang childhood best friend ko. At dahil tropa niya ang mga ito, nakilala ko na rin sila. Boyfriend ni Michelle si Alfred, ang nagdadrive ng Hilux kaya't nasa unahan si Michelle para tabihan ng boyfriend niya. Hindi kasi talaga ako umiinom Humagalpak ng tawa si Chabelita sa tabi ko. Sus, hindi yan pwede sa amin. Kaibigan mo si Michelle, diba? Dapat katulad ka niya. Wild! Alam mo, nahuli ko yung si Michelle Kabembang niya si Alfred noon sa isang party. Ikaw, mas maganda ka pa kay Michelle. Pero sobra mo namang Maria Clara. Ilabas mo ng tunay na ikaw. Mas masaya yun. Tipid lang akong ngumiti at hindi na nagsalita pa. Ayoko naman talagang sumama sa ganito. Pero kasi nagpumilit si Michelle. Hindi siya papayagan ng pamilya niyang gumala, kaya't ginawa niya akong rason. Siyang nagpaalam sa magulang ko kaya't pumayag to. Kaya ngayon, nakasama ako sa gala nila. Welcome to Batuta Beach! Ani Michelle pagdating namin. Lumiit ang mata ko sa sobrang init. Dumating kami sa isang beach na walang katao-tao. Parang kami lang yatang naririto. Bumaba ako sa Hilux at tumulong sa pagkuha ng gamit. Samantalang si Michelle naman, nagiging touchy na sa boyfriend niya. PDA na naman yan dito. Ani Chabelita at binato ng tsinelas ang dalawa. Hoy, mamaya na yan. Tulungan nyo na muna kami sa mga gamit. Sa tent nyo na yan gawin. Tahimik lang akong tumulong. Hindi naman kasi ako makarelate sa kanila kaya't hindi ako nakapagsalita. Iniisip ko lang ang trabaho ko. Nasakripisyo pang 1 araw kong saho dahil hindi ako nakalive. Absent tuloy ako ngayon. Salamat at sumama ka rito Sisiguraduhin ko mag-e-enjoy ka, Sarina. Ani Michelle nang tinulungan niya akong mag-ayos ng tent. Walang anuman. Basta uuwi tayo sa araw na sinabi mo Alam mo naman si mama Of course! Ayoko rin namang pagalitan ka ni tita. Basta wag ka lang magsalita tungkol sa nakikita mo ngayon Alam mo namang medyo conservative yung pamilya ko. Pero hindi ko mapigilan Sobrang gwapo ba naman ni Alfred? Sobrang dami naming dinalang kondom. Napangiwi ako sa sinabi niya pero hindi na rin ako nagsalita. Wala na rin namang saysay kung pagsasabihan ko siya. Magagalit lang din. Hindi ko nga alam kung bakit magkaibigan pa kami. Kaibigan na lang yata niya ako kapag kailangan. Sinasakyan ko na lang kahit sa totoo lang. Sobrang dehado ako. Nagkatuwaan agad sila nang matapos ang pag-aayos. Sila Michelle at ang boyfriend niya. Lumusob na sa dagat at naghalikan. Ang 3 pa niyang kaibigan, kanya-kanyang pagluluto habang ako, tinitingnan lamang ang papalubog na araw. Sarina! Napalingon ako sa kanila. O bakit? Nagbukas ng bote ng alak si Chabelita at ngumisi sa akin. Alika, inuman tayo. Umiling ako. Kayo na lang, hindi kasi talaga ako umiinom Salamat sa imbitasyon Napasimangot siya't umirap sa akin. Ang KJ mo naman? Napabuntong hininga na lamang ako't napatayo. Pinagpagan ko ang sarili ko at naisipang maglakad-lakad sa dalampasigan. Hey, where are you going? Tanong ni Michelle habang yakap-yakap ang nobyo niya sa dagat. Magpapahangin lang. Anikot nagpatuloy sa paglalakad. You're not drinking? Umiling ako at nagpatuloy sa paglalakad. Hinayaan kong mabasa ng tubig ang aking mga paa. Mabuti na rin sigurong umabsent ako kasi nakalanghap ako ng hangin. Doon kasi sa trabaho, aircon lang nalalanghap. Tambak pa ng mga papeles. Pumasok sa isipan ko kung ano na nga bang magiging buhay ko. Tapos na ako sa pag-aaral. May trabaho na rin. Ano pa kayang susunod na mangyayari sa buhay ko? Mabibigyan kaya ako ng pagkakataong umibig?
Nawalan na kasi ako ng pag-asa lalo na nang malaman kong may ipagkakasundo ang pamilya ko sa aking lalaki. Makikilala ko raw ang lalaking to sa susunod na buwan dahil uuwi galing Canada. Umabot na ako sa pinakadulo ng beach na ito. May mga rock formations at may kubo rin. Lalapit na sana ako nang may narinig akong boses. "Huwag mo akong isumbong dyan ha, ayoko dyan." "Hindi ka ba naaawa sa mama mo?" "Ba't naman ako maaawa sa kanya? Naawa ba siya sa akin ha? Naawa ba siya na hindi niya ako binigyan ng magandang buhay? Samantalang yung kapatid ko na pinaampun niya. Sigurado ako na masarap ang buhay nun. Sana ako nilang pinaampun niya." "Trixie, ano ka ba? Huwag mo akong pigilan, Ran. Kaibigan mo ko kaya suportahan mo ko rito." "Saan ka ba kasi tutungo?" "Kahit saan. Basta lang magiging magandang buhay ko." "Sige na, ibababa ko na to. Aalis na ako bukas." "Trixie!" Naputol ang usapan nang binaba ng babae ang tawag. Magpapatuloy na sana ako sa paglalakad nang lumabas ito sa kubo at nagkasalubong kami. Napamura siya nang makita ako at pinagmasdan ako ng tingin. "May problema ba?" Tanong ko sa kanya. Napatakip siya sa bibig. "Oh my gosh! Para akong nananalamin ah! Kamukhang-kamukha kita!" Napaatras ako nang sinubukan niya akong hawakan. "Ano bang sinasabi mo? Malabo ba yung mga mata mo? Tingnan mo ako. Magkamukha tayo. Paano nangyari to?" Tiningnan ko siya ng maayos at napahinto saglit ang aking paghinga nang makita ko ang kanyang sinasabi. Mula sa kanyang kilay hanggang sa hugis ng mukha, magkatulad kami. "OMG! Para talaga akong nananalamin!" Anya't inikutan pa ako. "Ang ganda mo ah! Ang expensive! Mabango! Taga-syudad ka no? Ano ginagawa mo rito?" Gumagala. Pero posible pala ito. Magkamukha kami. Kung tutuusin, papasa siya bilang kakambal ko. Pero ako lang naman ang anak nila mama at papa. Since birth, ako ang kasama nila. Baka doppelganger. Posible naman yun, di ba? Gumagala? Ang puti mo. Ganyan siguro ako kaputi kung hindi ako mahirap. Ano bang skincare mo? Pa-share naman. Hindi ko maiwasang mailang. Bukod sa feeling close siya, para rin talaga akong nananalamin. Ang pinagkaiba lang sa amin, medyo may pagkamorena ang kanyang balat. Gawa siguro ng init dito sa probinsya lalo na't malapit sa dagat. Medyo kulot ang kanyang buhok. Mas sexy siyang manamit kesa sa akin kasi sobrang iksi ng shorts niya. Parang makikita na yung panty niya. Mas malaki rin yung boobs niya. Wala naman masyado. Baka aircon ano? Wala kasing aircon sa amin eh. Kung mayaman lang ako, baka kasing ganda mo ko. At mahina pa niyang hinampas ang balikat ko. "Sarina!" Napalingon ako sa tumawag sa pangalan ko. Sumilip din ang babae ng ngiting-ngiti pa. "May mga kasama ka? Aalis kayong syudad? Pwede, pasabay?" Hindi pa. Nagbabakasyon kasi kami." Ani ko saka umatras na. "O sige, babalik na ako hinahanap na ako eh." Sumimangot siya. "Sige." Nagmamadali akong bumalik sa grupo nila Michelle. Hindi na ako mapakali. Para akong nakakita ng multo. "Ayos ka lang ba, Sarina?" Concerned na tanong ni Michelle pagdating ko. Oo, ayos lang ako." "Yang kaibigan mo, Michelle, ang KJ. Di mo na lang yan sana sinama eh. Nababawasan yung kaligayahan natin dito. May epal." Anit siya bilita na medyo lasing na. Namumula na kasi ang kanyang mukha. "Pasensyahan mo na lang tong si Sarina. Hindi kasi siya sanay sa inuman. At saka dapat magpasalamat tayo sa kanya kasi pinayagan ako. Okay?" Tumaas lang ang kilay ko sa sama ng tingin at siya bilita. Hindi ko nga alam kung paano ito naging kaibigan ni Michelle. Siguro dahil katrabaho niya ngayon. Pero ayoko kasi sa mga ganitong ugali. Kaya hindi na rin ako nagtataka na nasaniban din si Michelle kasi palagi silang magkakasama. Nanatili lang ako sa loob ng tent habang nagkakatuwaan ang lahat sa labas. Nag-message na lang ako sa pamilya ko para hindi sila mag-alala sa akin. At saka uuwi na rin naman bukas. Hindi mawala sa isipan ko ang babae. Napasearch nga ako sa internet kung posible bang may magkamuka. At oo naman daw. Pero ewan ko ba, iba yung feeling ko eh. Uncomfortable ako. Nakatulog ako sa matinding pag-iisip. At nang magising, umagang-umaga na. Bumangon ako at nag-inat. Pagtingin ko sa tabi ko,
Tulog mantika pa si Michelle. Napailing na lang ako't lumabas ng tent. Paglabas ko, napangiwi ako nang makitang makalat ang labas. Ang mga walang lamang bote, nagkalat sa buhangin. Pati na rin ang kanilang mga chichirya. Dismayado akong napailing. Hindi man lang marunong maglinis ng kanilang mga kalat. Kaya ang ending ako na lang ang naglinis. Patapos na ako nang magising sila. Naunang lumabas sa tent niya, si Chabelita na napaangat pa ng kilay nang makitang ginagawa ko. Oh! May silbi ka pala. Mabuti sumama ka sa amin. May tagaligpit kami eh. Umigting ang aking panga. Chabelita, umagang-umaga oh. Saway agad ni Michelle. Alam ko, okay. Bad trip lang talaga ako sa mga KJ. Sa susunod, wag mo nang isama yung kaibigan mong feeling Maria Clara ha. Pipikon ako eh. Magligpit na nga tayo. Sira na agad yung umaga ko. Hindi ko alam kung bakit bad trip siya sa simpleng pagtanggi ko kahapon. Hindi naman nila ako kaibigan. Hindi na sana big deal yun sa kanya. Mabuti na lang din talaga at hindi ako sumali. Kasi kitang-kita rin sa pagkatao ng babaeng to na hindi dapat kaibiganin. Tinapos ko na lang ang gawain ko habang sila nagliligpit na rin sa kanilang mga tent. Ito na ang last na sasama ako sa grupo ni Michelle at wala nang susunod. O siya, tapos na tayo sa pagliligpit ha. Picture muna tayo. Aalis na tayo mamaya eh. Ani Alfred at sinarang Hilux. Michelle, punta lang ako sa dulo saglit ha. Patawag ako kung aalis na. Ngumiti siya sa akin at tumango. O sige, mag-ingat ka ha. Patakbo kong nagtungo muli sa kubo malapit sa malaking bato kung saan ko nakita ang babae kahapon. Gusto ko kasing magtanong kung anong kanyang pangalan. Baka kasi kaanak ko siya at kilala ni Mama. Gusto ko rin siyang isabay sa aming pag-alis para naman makatulong ako kahit papano. Kaso pagtungo ko ron, lalaki ang nakita ko sa may kubo. Isang gwapong binata. Oh, Trixie! Bumalik ka! Pinasadahan niya ako ng tingin. Kanina pa kita hinihintay kasi sabi mo magpapahatid ka sa akin. Ang ganda mo ah. Nag-iba ka yata ngayon ah. Kumunot ang noo ko sa kanya. I'm sorry. Hindi akong babaeng tinutukoy mo. I'm actually looking for her too. Napatakip siya sa kanyang bibig. Manghang-mangha. Grabe! Tutungo lang ng syudad, Inglesera ka na? Huwag mo nga akong binibiro, Trixie. Hindi bagay sa'yo ah. Napatalon pa ako sa gulat ng akbayan niya ako na parabang close kami. Hindi ko sasabihin sa mama mo na tinulungan kitang magpunta ng syudad. Basta, bigyan mo ako ng chicks ah. Siniko ko siya sa tiyan kaya't naalis niya ang kamay sa balikat ko at napayuko. Hindi ako si Trixie. Kamukha ko siya kaya't gusto ko siyang makausap. If you won't help me, just say no. Hindi kita kilala kaya't wala kang karapatang akbayan ako. Nagmarcha na akong paalis pero naramdaman kong nakasunod siya. Tawang-tawa. Naks, kinakarir na talagang pagiging city girl ah. Hindi halatang taga-bundok. Huwag ka na magtampo, Trixie. Ahatid na nga kita kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Blooming ka naman ngayon eh kaya libre na lang ang paghatid ko. Mas lalo akong nairita kaya't nilingon ko siya. Napasapo siya sa dibdib sa gulat. Sabi ko, hindi ako si Trixie. Bulag ka ba? Hindi nga kita kilala eh. Nagbabakasyon lang ako rito. Pero mukhang hindi yata siya naniniwala. Umiling pa siya. Hindi mo ako mauuto, Trixie. Kilala kita. Alam ko kung gaano mo ka gustong maging sosyalin at city girl. Kaya nga nang handaan ka ng pansit bihon ng nanay mo sa birthday mo nagalit ka pa. Nagalit din ako kasi ginanon mo yung nanay mo. Nananatili pa rin ako bilang kaibigan mo kahit napakasama ng ugali mo. Mas lalong kumulo ang aking dugo pero ayoko ng patulan. Sayang, gwapo pa naman sana ngunit may saltik yata. Nakarating na kami sa pwesto namin kanina at napansin ko na wala ng tao. Natigilan ako't nagpalingalinga. Nasaan sila? Michelle? Kinabahan ako bigla. Hindi naman matagal nang nagpaalam ako. Bakit wala na sila rito? Ang bag ko, ang phone ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Michelle! Nakita kong isang lalaking naglalakad patungo sa baybayin. May dala pa siyang balde. Lumapit ako sa kanya. Kuya, may nakita ba kayong Hilux na dumaan? Oo, iha. Hindi pa matagal. O bakit? Gumuho ang aking mundo. Anong nangyayari? Iniwan nila ako? Tumunog ang phone ng lalaking nakasunod sa akin kanina. Lumingon ako sa kanya at nadatnan kong sinagot niya ito. Hello? Trixie,
Ikaw ba to? Napasulyap sa akin ng lalaki bago lumayo ng konti. Kumunot ang noo ko sa kanya. Ano? Kita ko ang pamimilog ng mata niya. Hindi yata makapaniwala sa narinig sa kausap. Sino bang kausap niya? Yung kamukha ko ba? Bakit mo ginawa yan? Hindi ka ba mapapahamak ha? O sige, di ako magsusumbong sa mama mo. Pero umuwi ka. May sinira kang araw ngayon. Nang matapos kausapin ng lalaki ang kausap niya, humarap siya sa akin na tumikhim. Pasensya ka na. Akala ko talaga ikaw si Trixie eh. Magkamukha kasi kayo. Napairap na lang ako't napaupo sa buhangin. Problemado ako ngayon kasi naiwan ako. Sinadya kaya to? Imposible namang iiwan nila ako. Naroroon sa Hilux ang bag ko na may lamang phone at iba pang mga gamit ko. Ano bang maitutulong ko sa'yo? Sorry kung napagkamalang kitang kaibigan ko. Magkamukha kasi talaga kayo. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Gusto ko nang bumalik sa amin. May work pa ako bukas eh. Naku, paano yan? Hindi ko alam kung nasan ba yun sa inyo eh. Nanlumo ako. Maybe you can ask for help? Ano raw? Bulong niya. Pero narinig ko yun. This is partially your fault. Kung hindi mo ako hinarangan kanina, baka hindi ako iniwan ng mga kasamahan ko. Paninisi ko. Kita kong na-guilty siya. Eto na lang. Sumama ka muna sa akin. Doon ka muna sa bahay ng kaibigan ko. Si Trixie kasi, naglayas. Alalang-alala na yung mama niya kasi ilang araw nang hindi umuwi eh. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman na hindi ikaw si Trixie. Basta huwag ka lang mag-i-Ingles. Bobo yung kaibigan ko sa Englisyan eh. Payag ka? Wala na talaga akong ibang matutulong sa'yo eh. Wala akong load kung gusto mong tawagan ng mga kasamahan mo. Kung gusto mo, hatid na lang kita sa pulis para... O sige, tatanggapin ko. But you have to help me after my one night stay sa bahay na yon. Kailangan kong makauwi eh. O sige, andali mo palang kausap. Akala ko mag-iinarte ka pa eh. Tara na. Somehow, curious ako sa babaeng kamukha ko. Para kasing may something. Kaya nga hinanap ko siya para tanungin siya. Baka kaanak ko siya o baka naman pinsan. Sumama na ako sa kanyang pag-uwi. Sumakay kami sa bangka. Sabi niya, ninakaw daw ng kaibigan niya ang kanyang bangkat ginamit para makarating sa baybaying ito. Mabutit nakita pa niya kaya yun ang ginamit namin patungo sa lugar nila. Ran's point of view. Mahigpit na niyakap ni Tia Tina ang babaeng inaakala niyang si Trixie. Sobra itong naluha kasi ilang araw na itong hindi umuuwi. Hindi ko maiwasang makonsensya kasi alam ko na hindi siya ang totoong Trixie. Kaya nang tingnan kong babae, kita ko ang pagkabigla niya nang niyakap siya ni Tia. Hindi kasi maipagkakaila na magkamukha talaga sila. Kahit kasi makinis to at mukhang mas disenteng tingnan, hindi pa rin mahahalata. Hanggang ngayon ay gulat pa rin ako. Kung may pagkakaiba man sila ni Trixie, siguro sa pananamit at pananalita. Englishera ang babaeng to. Sobrang malinis sa sarili at mukhang sosyalin. Yung kaibigan kong si Trixie, basta gulera. Sobrang sakit manalita at pangarap talaga niyang yumaman. Kaya naninibaguhan ako na may kamukha siya tapos iba ang pag-uugali. Anak, huwag mo nang uulitin yon, please. Pasensya ka na kung hindi ako naging mabuting ina sa'yo, ha? Hindi ko kayang mag-isa. Ikaw na lang ang meron ako. Napatingin muli ang babae sa akin. Tinanguan ko lang siya para siya nang gumawa ng paraan kung papaanong sumagot. Yes po. Napabuga ko ng hangin. May niluto ako ngayon, yung paborito mong shrimp. I'm sorry po pero I'm allergic to shrimp. Natahimik ang paligid. Ha? Diba? Paborito mo yun? Nagluto pa naman ako para sa'yo. Agad akong lumapit kay Tia. Baka ayaw niya lang kumain sa ngayon, Tia. Pero huwag ka mag-alala, kakain po ako. Sa akin lumipat ang atensyon ni Tia Tina. Salamat talaga, iho ha. Binalik mong anak ko rito. Asahan mong susuklian kong kabutihan mo. Napakabuti mong binata. Wala po yun, Tia. Kaibigan ko po si Trixie. Kaya't iuuwi ko talaga siya rito. May diin sa sinabi ko. Nasa tabi ako ng babaeng ito na ang pangalan pala ay Sarina. Nang nasa hapagkainan na kami. Hindi ko naman kita sa kanyang pagmumuka ang pandidiri. Sa katunayan, kinain niya talaga ang iba pang niluto ni Tia.
Lalo na ang pansit bihon na itinabi pa para lang hindi niya maabot. Saan ka nga pala nanatili, anak? Gumanda ka yata ngayon ah. Bigla kang kuminis at bahagyang pumuti. Ani Tia sa gitna ng pagkain. Aw! Naisigaw ko yun ang tapakan ni Sarina pa ako kaya't napatingin ako sa kanya. Nilakihan niya ako ng mata. Ayos ka lang ba, iho? Binalik ko ang tingin kay Tia. Oo naman po. Nanatili pala si Trixie sa bahay ng pinsan ko sa syudad nang maglaya siya. Doon siya sa tinitirhan ko noong may pasukan pa. Napatangu-tangu si Tia. Kaya naman pala, nakakaganda siguro talagang syudad kasi gusto mo doon tumire. Huwag kang mag-alala anak. Kapag naibenta ang lupain, papayagan na kitang sa syudad para doon ka naman nirahan. Pasensya na kung hindi ko pa rin maibigay ang gusto mo ha. Sobrang hirap kasi anak eh. Kumirot ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Kung sana ang totoong Trixie ang makakarinig nito para naman malaman niya kahit mahirap. Mahal siya ng magulang niya. Kaso ang babaeng to ang nakarinig. Baka wala lang to sa kanya. Matapos ang kainan, nangako ako sa dalaga na bibisitahin ko siya bukas. Kaya't kailangan niya na munang pakisamahan si Tia sa bahay. Pagdating ko sa bahay namin, tinawagan ko agad si Trixie. Ran! Oh my gosh! Trixie, mag-usap nga tayo. Anikot na kapamewang. Oh my gosh, Ran! Ang ganda ng buhay ng Sarina na yun. Sosyal ako rito, Ran. Bumalik ka na rito, Trixie. Hindi yan tama yung ginagawa mo. Hindi mo buhay yan. Gosh! Sobrang serious mo naman. Ngayon na nga lang ako nakaranas ng ganitong buhay eh. Ni hindi nga nagtatakang pamilya niya na iba ng kasama nila. Pati yung mga kasamahan niya nang sumakay ako sa Hilux, hindi nagtaka. Baka kapatid ko talaga siya, Ran. Naalala mo ba nung nalaman ko na may kakambal ako? Tapos, pinaampon sa mayamang pamilya. Baka siya na yun. Hindi tayo sigurado dyan, Trixie. Tigilan mo na yan hanggat maaga pa. Uuwi ang babaeng yan dyan sa bahay. Huwag mo munang pauwiin, please. Oh my gosh, ang sarap ng buhay ko rito. Aircon ang kwarto ko dito. May mga maids ako at may sarili pa akong kotse. Oh my gosh, ito yung pangarap ko, Ran. Hindi mo ba kayang maging masaya sa simpleng buhay na mayroon ka? Nag-aalala na yung mama mo sa'yo. Kaibigan ba talaga kita, Ran? Alam mong matagal ko na itong pangarap at sigurado ako nakakambal kong babaeng yan. Kaya dyan lang siya. Dapat niyang maranasan ang hirap na dinanas ko dyan. Sigaw ni Trixie bago binaba ang tawag. Sinubukan ko siyang tawagan muli ngunit hindi siya makontak. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis sa kanya. Bilang kaibigan at kababata niya, hindi man sila mayaman. Inulan naman siya ng pagmamahal ng mama niya. Swerte siya kasi yung iba, ibinibigay ang lahat ng gusto ngunit hindi ang pagmamahal. Meron ding iba na wala talagang pamilya. Kaya hindi ko talaga siya maintindihan. Kaya niyang iwan ng mama niya para sa gusto niya. Nagawa niya pang manloko ng tao kahit napunta siya sa posisyon niya ngayon. Kinabukasan, nagtungo ako sa bahay nila Tia Tina. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko siyang inaasikaso ang kanyang inaakalang si Trixie sa hapagkainan. It's okay lang po. Kaya ko naman eh. Sabay na po tayong kumain. Ani Sarina. Okay lang sa'yo, anak? Bakit naman po hindi pwede? This is your house naman po, di ba? Natigilan si Tia. Bago pa man siya makapag-isip ng kung ano-ano, lumapit na ako at nagmano. Magandang umaga, Tia. Ay, magandang umaga rin sa'yo, Ran. Kumain ka na. Sumabay ka na kay Trixie kumain. Tapos na po akong kumain eh. Ipagpapaalam ko lang po sana si Trixie. May pupuntahan ako tapos isasama ko po siya. Babalik din po agad kami ngayong hapon. Talaga? Anak, babalik ka ha? Kita ko ang lungkot sa mukha ni Sarina. Opo, babalik po ako. O siya, ihahanda ko ng gamit mo para wala kang makalimutan sa lakad yun ni Ran. Pag alis ni Tia, tumabi ako kay Sarina. What are you planning to do? Nakakaawa naman siya. Di, ibalik ka sa inyo, tapos ibalik ang kaibigan ko rito. Ani ko. Alam mo kung nasan ang kaibigan mo? Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi ko na talaga kayang takpan pa si Trixie.
Nasa inyo. Namilog ang kanyang mga mata. What? Ginamit niya na magkamukha kayo. Hindi ka iniwan ng kasamahan mo. Sadyang siguro, akala lang nila, ikaw yung sumakay dun sa sasakyan nila. Sumakay si Trixie. Sa sasakyan mo sana. Nalungkot ang kanyang muka. Pasensya ka na talaga sa ginawa ng kaibigan ko Bilang sorry sa kanyang ginawa, sasamahan kita sa inyo para makauwi ka na. Tumango siya. O sige. Nagtagal ang tingin ko sa kanya nang tinapos niya ang kinakain niya. Maganda talaga siya. Kung si Trixie to, baka hindi ko siya tititigan kasi magkaibigan lang talaga kami. Pero ang dalagang to, matitigilan ka talaga. Bukod sa maganda, mabait rin. Hindi rin maarte sa pagkain kasi kinain nga niya ang tinapay na halos hangin na lang ang laman. Siguro high standard ito. Hindi pasadong isang katulad ko kung susubukan ko. Si Trixie na hindi mayaman, gusto ngang foreigner. Eto pa kaya na laking mayaman talaga? May dumi ba ako sa mukha? Natauhan ako nang bigla siyang nagsalita. Hindi ko na malayang natagalan pala ang pagtitig ko sa kanya. Tumikim ako't nag-iwas ng tingin. Wala naman. Tapusin mo na yung kinakain mo. Maghihintay ako sa iyo sa sala. Sarina's point of view. Hindi mawala sa isip kong sinabi ni Ran patungkol sa kaibigan niyang si Trixie na kamukha ko. Mukhang mautak din to dahil mula nang malaman at makita na magkamukha kami, kinuha niyang oportunidad na agawin ang buhay ko. Hindi ko alam kung ano bang naging buhay niya ron. Sa sobrang identical namin, sigurado akong hindi magdududa ang pamilya ko. At hindi kaya nakukonsensyang babaeng yun? Kay bait ng mama niya. Habang niyayakap ako kagabi bago matulog, paulit-ulit pang nangihingi ng sorry sa buhay na hindi niya maibigay. Hindi ko maiwasang masaktan para sa kanya. Mahal na mahal siya ng kanyang mama. Kahit simple lang, ramdam ko ito kaya't hindi ko maintindihan na may katulad pala niyang kayang iwan ng kanyang ina para lang sa gusto niyang buhay. Ngunit hindi ko rin siya pwedeng husgahan agad kasi wala naman akong alam tungkol sa kung ano bang takbo ng buhay niya. Kasi ako, kahit mayaman ang magulang ko, hindi ako pinalaking spoiled brat. Sa katunayan, tinuturuan nila ako kung papaanong mag-ipon, maging responsable, at tinuruan nila ako na ang mga gusto ko dapat pinaghihirapan. Kahit nga pagtatrabaho ko sa kumpanya nagsimula rin ako sa pinakamababang posisyon at doon pa lang, kontento na ako. Wala ka bang kapatid o nawawalang kapatid? Tanong ni Ran sa gitna ng biyahe ng bus. Umiling ako. Unika iha ko. Malapit nang mag-40 ang mama ko nang pinanganak ako sa mundong ito. Kaya nang makita ko si Trixie sa unang pagkakataon, na-curious ako kasi magkamukha talaga kami. Alam mo, nagsimulang ganyang ugali ng kaibigan ko nang malaman niyang may kakambal pala siya. Umawang ang labi ko. Ha? Sikreto lang sana ng nanay niya yun. Pero nalaman niya at biglang nagrebelde. May kakambal kasi yan siya pero pinaampon kalalabas pa lang kasi hindi na kayang buhayin ni Tia. Nalaman din kasi na pinaampon ng kakambal niya sa mayamang pamilya. Kaya doon nagsimula ang inggit ni Trixie. Kinabahan ako bigla. At akala niya ako ang kakambal niya? Siguro. Kaya niya yun nagawa. Pero hindi naman siya sigurado. Walang patunay na kambal ka nga niya. Ikaw na nga nagsabi na nag-iisa ka lang anak ng nanay at tatay mo, di ba? Natahimik ako. Hindi ko kailanman napagdudahan ang sarili ko sa pamilya ko. Mahal nila ako at lahat ay gagawin para sa akin. Kapag nga maikasal ako sa nakapangako sa akin, mahahatian nga ako ng kayamanan nila. Kaya bakit pa ako magdududa? Hindi naman ako nabuhay na pinabayaan. Sobrang alaga ako noon pa man. Kaya hindi ko tanggap na may balak umagaw sa buhay ko ngayon. Dahil lang sa ayaw niya sa buhay niya. Pagdating namin sa syudad, dumiretso kami sa bahay. Gate pa lang, binati na ako ng guards ngunit pinigilang makapasok ng isang staff. Bawal kang pumasok, ma'am. Kumunot ang noo ko. Ha? Ako to, si Sarina. Nagkatinginan silang dalawa bago muli akong tiningnan. Pasensya na, ma'am. Hindi talaga pwede. Nandito si Ma'am Sarina sa loob. Nasaan sila mama at papa? Kailangan niyo akong papasukin kasi may impostor sa loob. Wala ho rito sila mama at sir. Nagpunta sa abroad kagabi.
Nagulat ako ron. Umalis sila mama at papa? Tiningnan ko muli sila. Can you just let me in? Ako to, si Sarina. And I'm telling you na impostor ang nagpapahayahay dyan sa loob. O di kaya tawagin yung nagpapanggap na Sarina at iharap nyo sa akin. Nagmamadali naman sila sa gusto kong mangyari kasi nagalit na ako. At dahil kamukha ako ng impostor sa loob, litong-lito na sila. Kumalma ka muna. Munti ko na ngang makalimutang may kasama pala ako. Paano ako kakalma? Saktong wala pang magulang ko ngayon tapos ayaw kong papasukin sa sarili kong bahay? Nagmamadaling bumalik ang mga staff. Umiling sila sa akin. Pasensya na ho, ma'am. Sabi po ni Miss Sarina hindi kanya kilala para ipakita ang sarili niya. Hindi niyo ba talaga ako papapasukin? Ako ang tunay na Sarina. Pasensya na po, ma'am. Ngunit hindi talaga kami basta-bastang magpapapasok lalo na't nandito naman sa loob si ma'am. Magkamukha nga po kayo eh. Nalilito na nga po kami. Pero marami na pong manluloko ngayon. Sa yaman ba naman ng mga Delirico? Hindi na bago sa amin ng ganito. Nalaglag ang aking panga. So you're saying na manluloko ako? Hindi ma'am, hindi ho sa ganun. Sadyang wala ka talagang pruweba na ikaw ang tunay na Sarina. Wala rin po yung mga boss namin kaya pasensya na po. Nagtatrabaho lang naman po kami. Kumuyom ang aking kamao at napaatras. Sarina, hinarap ko siya. Sabihin mo sa kaibigan mong yan na hayop siya. Tingnan lang natin kapag nagkaharap kami. Pananagutan niya tong ginawa niya sa akin. Walang-wala talaga ako. Sarili lang ang dala ko. Wala akong patunay na ako nga si Sarina. Nang sinubukan kong tawagan ng parents ko, hindi sinasagot kasi hindi naman numero ko. Wala rin silang social media kaya't hindi ko talaga alam kung anong gagawin. Nang magtungo ako sa kumpanya, hindi ako pinapapasok kasi walang ID. Kahit anak ako ng may-ari, hindi pa rin ako exempted kaya't mas lalo akong na-frustrate. Kasi may trabaho pa ako ngunit nang dahil sa babaeng yun, masisira pa yatang lahat. Hindi ko rin tumaisumbong sa pulis kasi may posibilidad na ako pang mabaliktad. Saan ako pupunta nito? Napakamot si Ran sa kanyang ulo. Bumalik na lang muna tayo sa probinsya. Pag-uwi ng parents mo, saka ka bumalik. Kailangan ko rin talagang iuwi si Trixie eh. Kawawa naman si Tia. Naisip ko nga ang ginang na yon. Kita ko rin talaga kanina na ayaw niya akong umalis. Sa pag-aakala na ako ang kanyang anak, ramdam kong nasasaktan siya. O sige, pumayag akong sumama sa kanyang pabalik sa probinsya. Wala rin naman akong mapupuntahan. At isa pa, inagaw ni Trixie ang buhay ko ngayon. Kaya magpapalit na muna kami hanggang sa umuwi sila mama at papa. Magandang gabi po, Tia Tina. Napatayo mula sa kanyang pagkakaupo sa sala ang ginang na si Tia Tina nang dumating kami. Hindi pa nga ako nakapagsalita. Hinawakan niya na agad ako sa kamay. Anak, mabutit bumalik ka. Nag-enjoy ka ba sa lakad niyo? Napakalambing ng kanyang boses. Parang nakakawala ng lungkot. Oo po, nag-enjoy po ako. Alika, sabay na tayong kumain. Ran, dito ka na rin kumain, ha? O sige po. Hindi na rin naman ako lugi. Kahit wala ako sa amin, hindi naman ako pinababayaan. Masakit pa rin sa akin na hindi ako nakabalik sa amin. Pero kahit ganon, may tahanan pa rin naman ako. Kasama ko si Ran, ang close friend ng Trixie na yon. Baka mabore ka rito ah. Pwede ka namang sumama sa akin. Yun ang bungad sa akin ni Ran nang bumisita siya sa bahay. Suot ko na ang damit ngayon ni Trixie na bumagay naman sa akin. Ako na lang mag-isa ngayon dahil nagpaalam si Tia Tina na pupunta siya sa isang kaibigan. Saan ka ba pupunta? Pupunta sa karagatan, mangingisda. Gusto mo bang sumama? Eh hindi ako marunong lumangoy eh. Ililigtas naman kita kung tataob tayo. Tara! Sumama ako sa kanya sa pangingisda. Nang nasa baybayin kami, lumapit pa sa amin ang kakilala niya. Uy Ran, isasama mo si Trixie? Akala ko ba ayaw niyan kasi iitim daw siya. Napangiwi ako sa narinig. Okay lang naman. I'm alone and I have nothing to do. Natahimik ang lalaki. Tila nagulat pa yata. Pre, may nakain ba yung kaibigan mo? Anya kay Ran na tinatanggal ng lubid sa bangka. Kumain lang ng almusal. Akala ko pagmumurahin ako eh. Bumait ka yata. Ang galing mo na mag-Ingles ah. Gumanda ka tuloy sa paningin ko. Agad siyang binatukan ni Ran. Umalis ka na nga dito, Roy.
Sus, nambabakod ka! Ngumisi ang lalaki sa akin bago nagtungo sa kanyang sariling bangka. Wag mo nang pansinin yun. Ayaw ni Trixie dun eh. Palaging pinagmumumura kapag nakikita. Ganun ba? Hindi pala sumasama si Trixie sa'yo eh. Bakit mo ko isasama? Natigilan siya. At saka hindi ko siya pwedeng gayahin hanggat nandito ako. Lalo na't ganun pala kasama ang ugali niya. Hindi naman ikaw si Trixie. Kaya gusto kitang isama. Para hanggat nandito ka, hindi mo maisip ang nangyari sa'yo. Temporaryo lang naman to, Miss Sarina. Kaya sana, wag mong dibdibin ang nangyari sa'yo. Naglahad siya ng kamay. Tara na. Tiningnan ko ang kanyang kamay bago ko ito tinanggap at inalalayan niya kung makaupo sa bangka niya. Naramdaman ko ang panlalamig ko kasi first time kong sumama sa pangingisda at ang init pa. Mahina akong napasinghap nang lagyan niya ang ulo ko ng sombrero at nagkatinginan kami. Mainit kasi. At saka ito, sunblock. Hindi to branded pero kaya na yan para hindi masira yung balat mo. Maputi pa naman. Natouch naman ako sa kanyang ginawa. Tinanggap ko ang sunblock niya at nilagyan ng aking balat. Salamat. Let's go? Pinaandar na niya ang kanyang makina saka lumayag na kami. Ngayon ko palang naranasan ng ganito. Sa syudad kasi, kadalasang nakikita ko ay mga buildings. Dito, mga natural na mga tanawin sa mundo. Nang nasa gitna na kami, huminto ang bangka niya saka tumayo siya. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Diyan ka lang, ibababa ko lang tong lambat. Ganito bang pamumuhay mo? Tanong ko sa kanya. Sideline. Nag-aaral pa ako kaso bakasyon ngayon eh. Umawang ang aking labi. Nag-aaral ka pa? Oo. Mas bata ka pala sa akin? Nasabi ko na lang. Bakit? Mas gusto mo mas matanda sa'yo? Napasinghap ako't lito siyang tiningnan. Biro lang. Kaedad ko lang si Trixie. Hindi kasi ako nag-aral agad ng college kasi nag-iipon. Kaya hindi nakagraduate sa saktong edad. Napatango ako. Seaman yung gusto kong maging. Kaya pagkatapos ng bakasyon, babalik akong syudad. Doon ako mag-aaral. Ikaw, anong natapos mo? Business Administration. Magiging tagapagmana ako balang araw. Wow! Bigating ka pala eh. Pero makukuha ko lang din yung posisyon na gusto ko kapag ipapakasal ako sa nakatadhana sa akin. Natigilan siya. Ha? Nakatadhana akong ikasal. Arranged marriage. Hindi ko pa nga nakikita eh. Uuwi pa siya ng Pilipinas. Natahimik siya. Natahimik din ako. Hindi ko rin kasi alam kung paano itutuloy yung usapan. Hindi ko naman intensyong magkwento lalo na tungkol sa buhay ko. Ganyan pala kayong mayayaman ano? Bawal pumili ng gusto nyo? Binasag niyang katahimikan. Wala palang pag-asa yung hindi mayaman sa iyo eh. Natawa ko. Hindi naman sa ganon. Buti na lang hindi kami mayaman. Ako? Pipiliin ko talaga yung sinisigaw ng puso ko. Well, that's good for you. Magkaiba naman tayo ng buhay eh. Nasabi ko na lamang at hindi na muling nagsalita pa. Na-enjoy ko ang pagtingin sa buhay bilang mangingisda. Para nga akong ignorante eh. Napapasigaw sa tuwing nakakakuha sila ng isda. Kaya nang natapos, 2 balde ng isda ang nakuha niya. Ibebenta mo yan? Oo, ang iba gagawing ulam. Kumuha siya ng plastic at nilagyan to ng isda. O ito, sa inyo ni Tia. Ha? Hindi naman ako tumulong. Pero sumama ka. Hindi ako mag-isa sa pangingisda. Nasaktan man ako sa kwento mo. Nasaktan ka? Nagkatinginan kami. Bakit ka naman masasaktan? May mali ba sa sinabi ko kanina? Ikakasal ka na pala eh. Nasaktan ako ng slight. Umawang ang aking labi. Napakamot siya sa kanyang ulot umayos ng tayo. Wag mo nang isipin yun. Normal lang naman sa lalaking mabighani sa kagaya mo eh. Pero wag mo nang isipin. Mawawala rin to. Hindi ko masunod ang sinabi ni Ran kasi iniisip ko yun buong magdamag. Siya ang kauna-unahang lalaki ang matapang na umamin sa akin. Kahit saglit pa lang kaming nagkakakilala. Hindi pa kasi ako nakakaranas ng ganun. Sa sobrang busy ko sa pag-aaral at pagtatrabaho, walang kahit na sinong lalaki ang nagtangka. Hindi dahil pangit ako. Maraming ang nagsasabi na maganda ako. Kaya walang nagtatangka sa dahilang mayaman ang pamilya ko. Sa mga sumunod na araw,
Palagi akong kinakausap ni Tia. Araw-araw kinakamusta niya ako. Minimake sure nakakain ako. At ang hindi ako mabore. Na-curious tuloy ako kung anong trabaho ni Trixie dito. Buhay prinsesa naman pala siya ng kanyang ina. At kahit sila lang dalawa, hindi naman mahirap pakisamahan ng ina niya. Kapag nakaraos ako anak, mamamasyal tayo. Sana mawala ng tampo mo riyan sa puso mo. Kumirot ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Kahit hindi ako ang anak niya, ang sakit isipin na ganito siya. Napakabuti niya sa paningin ko. May tampo pala ako sa inyo? Tumango siya. Palagi tayong nag-aaway kasi palagi mong sinasabi na sinira ko ang buhay mo, na hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kung alam mo lang anak, ginagawa kong lahat para lang mabigyan ka ng magandang buhay. Ang kaso kahit anong gawin ko hindi talaga umaayon sa akin ang tadhana. Palagi mong sinasabi na sana. Gaya ng kakambal mo, pinaampo na lang din kita para gumandang buhay mo. Hindi ko kaya yun anak. Kung kaya ko nga lang talaga noon Kung hindi namatay ang papa mo noong buntis pa ako, hindi ko bibitawan ng kakambal mo. Sabay ko kayong aalagaan. Hindi ko maiwasang maluha. Kahit hindi naman dapat para sa akin to, naluha pa rin ako. Nasaan na po pala siya ngayon? Palagi mong tinatanong yan anak Ayoko nang maglayas ka muli kahit sasabihin ko na sa'yo. Pero sana naman wag mo na siyang puntahan kasi hindi naman niya tayo kilala. At gusto rin ng pamilya na hindi malaman ang ampon ng bata. Kaya sana wag mo nang puntahan. Huminga siya ng malalim at humawak siya sa kamay ko. Pinaampon ko ang kakambal mo sa mga daliri ko. Namilog ang mga mata ko. Ha? Kasambahay nila ako dati pero nang mabuntis ako, tumigil ako. Nang mawalan tatay mo, sila ang tumulong sa akin sa pinansyal. Lalo na't cesarean ako noon. Kaso nang malamang kambal, naiyak ako kasi alam ko namang hindi ko kayang buhayin yon lalo na't sa estado ng buhay ko. Kaya ang gusto ni Ma'am Sara Del Rico, naampunin ng isa kasi hindi na siya magkakaanak. Sila ni Sir. Sobrang bait nila. Kaya't pinagkatiwala ko sa kanila ang kakambal mo. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa aming mga mata. Sara Del Rico, pangalan niyo ni Mama. Sarinang pangalan niya anak. Nalaman ko lang sa kaibigan ko dati sa trabahong naroroon pa rin hanggang ngayon. Mabait raw ang bata. Halos hindi ako makahinga. Kasi casual lang na pagkakasabi nun ni Tia Tina sa akin. Pero para sa akin, para akong sinaksak ng karayom sa puso ko. Kasi sa kanya ko mismo nalaman. Naampun ako. At ang nasa harapan ko ngayon ay ang tunay kong ina. Gusto niyo po ba siyang makita? Sino? Yung kakambal mo? Oo naman anak. Gusto ko siyang makita Kahit bago ako mawala sa mundong ito, gusto ko siyang masilayan. Kahit hindi niya malaman na akong ina niya, ayos lang. Kasi ayaw ko rin namang isipin niya na hindi ko siya mahal, kaya ko siya pinaampon. Maganda ng buhay niya sa mga daliri ko. Panatag ako kasi mababait ang mag-asawang yun. Nakagat kong ibabang labi ko at pinalis muli ang luhang tumulo. Pero minsan, ayoko rin siyang makaharap kasi baka babatuhin niya lang ako ng masasamang salita. Kung gaano ako kawalang kwentang ina. Kaya hindi na ako naghahangad. Kasi nandito ka na. Sa'yo ako dapat bumawi ng gusto kasi hindi mo naranasan ang gaan sa buhay. Sana hindi ka galit anak. Sana huwag mo nang sabihin na pinaampun ka na lang sana. Kasi hindi ko kaya yun anak. Mahal na mahal kita. Hindi ko nakayanan. Niyakap ko na siya. Humagulgul ako kasi masakit siya sa akin. Kasi ako yun. Ako yung pinaampon. Ngunit wala akong nararamdamang galit kasi naipaliwanag niyo naman. At totoong maayos ang buhay ko sa poder nila mama at papa. Minahal nila ako. Pinakain, binihisan at pinag-aral. Hindi ako galit na hindi nila sinabi sa akin. Sa totoo lang, grateful ako sa nangyayari sa buhay ko. Sa buhay kong ito, wala na sa lugar kong magalit. Kaya hindi dapat ako magalit sa nangyayari sa buhay ko, lalo na't hindi naman ako naghirap.
Salamat po. Wika ko ngunit hindi niya na yun narinig dahil sa iyakan namin. Ayoko munang umuwi. Kung gusto ng kakambal ko ron, dun muna siya. Dito muna ako para makasama at makilala ang ina na nagluwal sa akin kahit sa maiksing panahon lamang. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Masaya ka yata ngayon, Sarina. May good news ba? Iyon ang tanong ni Ran nang kararating lang niya mula sa baybayin. Hindi kasi ako sumama sa kanya kasi bigla akong isinama ni Mama Tina sa barangay hall. Oo, Mama Tina nang tawag ko sa kanya. Sa utak ko. Kaya matapos doon, dumiretso ako sa baybayin para hintayin si Ran. Ano? Sasali ako sa beauty pageant. Ha? Sumasali pala si Trixie ng pageant eh. Kaya dinala ko ni Mama doon para sumali. Malapit na palang piyesta rito. Napasapo siya sa kanyang noo. Naku, palaging talo si Trixie dyan. Gumuso ako. So, sa tingin mo, matatalo ako? Hindi naman. Alam kong magkaiba kayo ng brain cells pero pangalan ni Trixie ang dadalhin mo eh. Pagtatawanan ka lang dun. At saka bakit ka sasali? Hindi ka ba uuwi sa inyo? Gusto ko munang manatili rito. Saka ako babalik kapag babalik ng totoong Trixie. Sa ngayon, dito na muna ako. Ayaw mo ba nun? Kasama't makikita mo lagi ang crush mo? Sumeryoso ang kanyang muka. Naging awkward tuloy. Ayos lang sa'yo na gusto kita? Napalunok ako. Oo naman. Basta walang magagalit na babae, Ran. Ha? Wala naman akong girlfriend. Di si Trixie. Kaibigan lang kami noon. Papaano si Trixie? Hindi ka ba gusto nun? Natawa siya. Bakit naman ako magugustuhan nun? Palagi kaya niya ako nilalait. Mga mayayaman ang gusto nun. At saka, ikaw talagang tinitibok nitong puso ko. Kinagat kong ibabang labi ko para pigilan ang ngiti sa aking labi. Tumango ako sa kanya bilang pahiwatig na tinatanggap kong nararamdaman niya. Supportive si Mama Tina sa akin. Nang mag-rehearsal na para sa darating na Miss Batuta, naroroon siya at si Ran. Napapairap na ang ibang contestant sa akin kasi sa tuwing akong lalabas, humihiyaw sila. Hoy, bakit ka pa sumasali ngayon? Ipapahiya mo na naman bang sarili mo? Yun ang wika sa akin ng isang babae na may malaking nguso nang lapitan niya ako sa backstage. Pangatlong araw na ito ng practice pero ramdam kong init niya sa akin. Hindi, bakit ko naman ipapahiya ang sarili ko? Kasi iyon ka. Hindi ka na talaga nadala last year nung nadapa ka ha? Tapos hindi ka pa nakasagot sa question and answer. Umangat ang kilay ko dahil masyadong arugante ang babaeng to. May sinasabi ba na bawal akong sumali ulit? At kung mapapahiya ako, hindi naman ikaw si Trixie kaya't bakit big deal sa'yo? Sinasabi ko lang. Well, mind your own business. I don't need your opinion. Focus on yourself. Invest more on yourself. Baka sa sobrang pagbabantay mo sa akin, ako pang manalo. Nalaglag ang kanyang panga. Next, candidate number 6. Tumayo na ako. Good luck. At rumampa na ako sa stage bilang practice. Pagkatapos ng practice ay kumain kami nila Mama at Ran sa Parisan. Masayang-masaya kami nagkakwentuhan. Ikinuwento ko nga sa kanilang tungkol kanina sa backstage at tinawanan pa nila. Hayaan mo na yang si Paula anak. Talunan din naman yun eh. Kahit anumang mangyari, proud na proud ako sa'yo. Napatingin ako kay Ran. Ran, may phone ka bang dala? Oo, bakit? Selfie tayong tatlo. Kapag may phone na ako, isend mo sa akin ha. Nawala ba ang cellphone mo anak? Napatingin ako kay Mama. Oo ma, pasensya na. Ayos lang. Ibibili nilang ulit kita kapag may pera, ha? Nag-picture taking nga kami sa Parisan at dahil nag-offer pa ang staff doon, nakunan kaming tatlo. Sa pagkakataong to, parang blessing in disguise ang nangyari sa akin. Napunta ako rito para makilala ang mga taong ito. May kahulugan ng lahat ng to at mas pipiliin kong tingnan ng maganda kesa pangit sa naganap sa buhay ko. And the winner is candidate number 7! Unfortunately, sa araw ng pageant, hindi ako nakoronahan.
Hindi naman masakit to para sa akin kasi hindi naman talaga ako sumasali sa ganito. Pero ang makitang ngumingiti sila Mama at Ran habang pinanonood ako, sapat na sa akin yon. Nanalo ang babaeng kaaway ko noong nakaraan sa backstage kasi kakilala niya palang judge. Pero nang mag-picture taking na, maraming nagpapapicture sa akin kesa sa kanya. First runner-up kasi ako pero alam ng mga tao rito kung sinong dapat na manalo. Congrats anak! Abay, ang galing mong sumagot ah. Hindi ko akalaing straight na palang English mo. Ikaw nga ang bet namin nila na manalo eh. Ani Mama nang kami na magpapapicture. Talaga? Nasaan po si Ran, Mama? Napalingon si Mama sa paligid. Oo nga ano? Nasaan bang binatang yon? Napatingin na rin ako sa stage at kita ko na hinila na pala siya ng nanalo para sa picture. Bumagsak ang balikat ko sa nakita. Sobrang laki ng ngiti ng panalo kahit luto. At hindi lang corona ang gusto niyang masungkit. Pati na rin si Ran. Nagtagal ang tingin ko sa kanila. Hindi ko na nagawang ngumiti at alam ko kung bakit. Nagsiselos ako kahit wala akong kahit na anong karapatan. Unang beses ko itong naramdaman buong buhay ko. Nang napalingon sa banda naming si Ran, napawi ang ngiti niya. Tipid lang ako ngumiti at nag-iwas ng tingin. Sa gilid ng mata ko, kita ko ang paglapit niya. Pasensya na, hinila kasi ako ni Paula eh. Congrats! Ikaw pa rin ang panalo sa amin. Salamat. Hindi na ako nagsalita pagkatapos. Kahit ramdam ko na gusto niya akong kausapin. Parang wala na ako sa mood para gawin yun. Ran's point of view. Hindi ako makatulog matapos ang pageant. Hindi ko nga naibigay ang bulaklak na para sana kay Sarina dahil hinila ako ni Paula. Tingin ko nga nainis siya sa akin eh. Tumunog ang phone ko sa gitna ng gabi at tingnan ko kung sino ito. Si Trixie to. Bumangon ako para sagutin ang kanyang tawag. Hello Trixie. Ran! Ano yun? Sumali ang impostor ko dyan sa pageant? At close sila ni Mama? Bumuntong hininga ako. Hindi alam ng nanay mo na hindi siya si Trixie. Kailan mo ba ititigil to? Nag-e-enjoy ako rito eh, pero hindi ko gusto yung mga nakikita ko riyan. Close talaga sila ni Mama? Kaya nga, kung ayaw mo ng ganun, umuwi ka na rito. Hindi pa nga pwede. Alam mo, Ran, nagugustuhan ko na rito. Kahit na ako lang mag-isa rito kasi nasa ibang bansa pala yung may-ari. Prinsesa ako dito, no? Kaso nga lang, boba ako sa English. Tahimik lang ako palagi. Di nga ako pampasok sa trabaho ng babaeng yan. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mong umuwi, wag na. Masaya naman kami rito kahit papano. Hindi na stress ang mama mo kasi hindi naman pasaway ang pumalit sa'yo. Hindi ko mapigilang sabihin yon. So mas kampi ka na sa babaeng yon? Bahala ka na sa buhay mo, Trixie. Anikot binaba ang tawag. Tawag pa rin ang tawag si Trixie ngunit hindi ko na siya sinasagot. Wala nang saysay kung sasagutin ko ang tawag niya. Matigas ang kanyang ulo. Matigas din ang puso niya. Kaya manigas siya ron sa kinaroroonan niya. Naglakas loob ako na magtungo sa bahay ni Tia Tina kinabukasan. Dalang bulaklak na hindi ko na ibigay. Nadatnan ko agad si Tiyang nagwawalis at nang makita ko, huminto siya. Ran! Magandang umaga! Naparito ka! At, uy! Ano yan, ha? Uminit ang mukha ko sa patuksong tono ni Tia Tina. Binitawan niya ang walis niya at pumasok sa loob para tawagin ang anak niya. Anak! Nandito nang manliligaw mo! Muntik na akong mawala ng hininga sa sinabing yun ni Tia Tina. Manliligaw? Oo, dalit! Nasa labas! Pero wala naman po kung... Hindi na natapos ni Sarina ang kanyang balak sabihin nang makita ko. Kita ko na natigilan siya't napatingin sa dala ko. Maiwan ko na muna kayo! Nakangiting wika ni Tia Tina at iniwan nga kami. Naglakas loob akong lumapit sa kanya kahit ramdam kong sinusungitan niya ako. Pasensya na kagabi hindi ko sinasadya yun. Lalapit naman sana ako sa'yo kaso nahila ako. Hindi ko na ibigay kagabi kaya sana tanggapin mo. Kinabahan pa ako dahil baka hindi niya tanggapin. Hindi ko kasi mabasa ang kanyang muka. Ang hirap hulaan. Liligawan mo ko? Namilog ang aking mga mata sa tanong niya. Kung pwede sana. Napasubo ako ron. Bumuntong hininga siya at tinanggap ang hawak ko. O sige, hahayaan kitang manligaw ngunit
Saka lang kita sasagutin kung babalik na ang totoong Trixie dito. Hahayaan mo kung manligaw sa'yo ngunit ikakasal ka, di ba? Pwede ko namang tanggihan yun, Anya. At kung deserving ka talagang sagutin, tatanggihan ko talaga yun. Tumango ako at nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. O sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kagusto. Sisiguraduhin ko na hindi ka magsisisi sa akin. Napadalas ang pagkikita namin sa isa't isa mula nang pumayag siyang ligawan siya. Gusto ko pa siyang makilala bilang si Sarina. Mula nang siyang pumalit kay Trixie sa bahay, walang araw na hindi ko nakikita si Tia Tina nang umingiti. Napakwento nga siya sa akin na nagbago na ang kanyang anak dahil super close na sila. Nalungkot ako ron kasi hindi si Trixie ang kasama niya. Hindi nagbago si Trixie at mukhang wala nang balak bumalik rito. Nang dumating ang kaarawan ni Tia Tina, nakipagkita si Sarina sa akin upang paghandaan si Tia Tina. Sinangla niya pang kwintas para makabili siya ng pagkain panghanda at regalo na rin sa tinuturing niyang nanay. Ano kayang gusto niya? Tanong ni Sarina sa akin nang nagtungo kami sa department store. Wala akong masyadong alam eh. Masaya naman si Tia Tina sa kahit na ano, Sarina. Makasama ka lang niya, ayos na siya doon. Talaga? Humigpit ang hawak ko sa kanyang kamay. Oo, bonus na lang ang regalo. Para na kaming magjowa sa kinikilos namin. May pa-holding hands na para bang wala na kaming paki sa paligid namin. Uy, naka-holding hands ah. Sinasabi ko na nga ba eh. Kayo talaga ni Trixie? Arte-arte pa nitong babaeng to noon. Anang kakilala ko nang pauwi na kami. Hindi na lang namin to pinansin at nagpatuloy na sa paglalakad dala ang aming mga binili. Excited na ako para sa birthday niya. Sana magustuhan niya talagang regalong to. Ani Sarina sa akin nang papalapit na kami sa bahay. Magugustuhan niya yan. Ani ko sa kanya. Hindi na mapawi-pawi ang ngiti namin dahil sa gusto naming mangyari ngayong araw. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng maraming pagkain sa birthday ni Tia. Si Trixie kasi, hindi ma-effort sa birthday ng kanyang ina. Kahit hindi niya tunay na ina si Tia Tina, nag-effort pa rin siya. Ngunit pagdating namin sa bahay, napawi pareho ang aming mga ngiti nang makitang umiiyak si Tia Tina, habang kaharap ang isang babaeng hindi namin inaasahan na uuwi. Pagtingin ni Tia sa amin, napatayo siya mula sa kanyang pagkakaupo. Sobrang laki ng kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Napatingin na rin sa amin si Trixie, at ang una niyang napansin na yung pagkakahawak kamay namin ni Sarina. Umigting ang kanyang panga. Mukhang na-enjoy mo na yata ang pagiging ako, Miss Sarina. Nakuha mo na ang loob ng aking ina at naagaw mo na rin si Ran. Hindi ko nakasalanan yun, Miss Trixie. Ikaw ang unang nang agaw. Na-enjoy mo nga rin yata ang buhay ko roon sa amin eh. Pumagit na bigla si Tia Tina. Teka, ano bang sinasabi ninyo? Sino si Trixie? Bakit dalawa kayo? Itinuro ni Trixie si Sarina. Ang babaeng yan, siyang kakambal ko na may marangyang buhay. Inagaw ko ang buhay niya, Mama. Masaya ka na? Ano? Masaya ako, Miss Trixie. Kasi nakasama ko kahit sandali ang babaeng nagluwal sa akin. Dahil sa ginawa mo, na-enjoy ko ang buhay ko rito. Binitawan ni Sarina ang kamay ko at lumapit kay Tia Tina na litong-lito na. Happy birthday, Mama. Pasensya na po kung nalinlang kayo. Hindi ko sinasadya na lokohin kayo. Masaya po akong nakasama ka kahit saglit lang. Hindi po ako si Trixie. Ako po si Sarina. Nanginig ang buong katawan ni Tia Tina at napatakip sa kanyang bibig. Bago pa mahawakan ni Sarina ang kamay ni Tia, lumapit na si Trixie at pinagdamot to. Nandito na ako. Umalis ka na. Salamat sa mga linggong nasa bahay mo ko ah. Napagtanto ko na masaya pala rito. Umalis ka na. Di mo kami pamilya. Naiyak na rin si Sarina. Huwag mong sabihin yan, Trixie. Isa ka paran. Pagputol sa akin ni Trixie. Pinagpalit mo ako sa babaeng yan? Kaibigan kita pero tinalikuran mo ako para sa kanya. Hindi sa ganun. Maling-mali ang ginawa mo in the first place. Pwede kang makasuhan sa ginawa mo ah. O di subukan niya. Ang sarap ng buhay ng babaeng yan tapos kami rito gumagapang sa hirap. Umalis ka na, girl. Bumalik ka na sa perfect life mo. Ibinaba ni Sarina ang ibibigay niya sanang regalo at saka umatras. Pasensya na po talaga. Aalis na po ako.
Tatalikod na sana si Sarina nang pigilan siya ni Tia. Sandali! Nagkaharap silang dalawa. Buhos na buhos ang luha ni Tia Tina. Ibig sabihin ba nito? Ikaw yung nasabihan ko ng lahat. Kaya pala ibang-iba ka. Kasi ikaw si Sarina. Opo. Tapos hindi ka pagalit sa akin. Pinakisamahan mo ko kahit dapat magalit ka. Hindi po ako galit. Desisyon niyo po yun. At hindi naman po ako napariwara. Maraming salamat din po dahil nilabas niyo ako sa mundong ito. Hindi niyo pa rin na pinag-guide sa akin ang mundo kahit hirap na hirap kayo. Ang daming drama! Umalis ka na! Itinulak ni Trixie si Sarina kahit napaatras to. Humawak ako sa balikat ni Sarina upang hindi siya matumba. Sarina! Tinanggal niya ang kamay ko sa balikat niya at umiling siya sa akin. I'm sorry, Ran. Ayoko na. Umawang ang labi ko nang lumabas siya kaya't sinundan ko siya. Sarina! Sandali! Mag-usap na muna tayo. Uuwi na ako sa amin, Ran. At ano? Pakakasalan mo yung para sa'yo? Paano naman ako? Huminto siya kaya't nakalapit ako. Gusto kong abutin ang kanyang mukha para pawiin ang kanyang luha. Ngunit hindi ko nagawa kasi ayaw niyang magpahawak. Natakot agad ako ron. Pwede ka namang bumalik ng hindi susuko, di ba? Hindi pa nga tayo pero... Ran! Sabay kaming napalingon ni Sarina kay Trixie. Huwag mo na yung pigilan. Alam na ng magulang niyan tungkol dito. Kaya nga ako umuwi kasi pinaalis nila ako at ibalik ko raw si Sarina. Bitawan mo na yan. Wala kang makukuha sa babaeng yan. Huwag mong pangarapin ang mayaman, Ran. Hinila ako ni Trixie palayo kay Sarina. Umalis ka na! Tsupe! Salamat sa lahat. Yun lang ang nasabi ni Sarina bago siya tuluyang umalis. Lumabo ang aking mga mata dahil sa mga luhang namuo. Gusto ko siyang sundan ngunit alam ko rin na wala akong magagawa. Sa pagkakataong to, ang tanging nagawa ko lang ay ang tingnan ng kanyang likod hanggang sa nawala siya sa aking paningin. Sarina's point of view. Sermon ang inabot ko kay mama at papa nang makabalik ako. Pati ang mga kasambahay at guards hindi nakaligtas sa galit nila. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang tanggapin yun kasi may pagkakamali rin naman ako. Hindi ko akalaing hinayaan mong mangyari to habang wala kami. Nag-angat ako ng tingin sa kanila. Sinubukan ko naman pong makabalik ngunit hindi ako pinaniwalaan, Mama. Sabi ng babaeng yun, nasa kanila ka. Baka ginusto mo ron kahit ayaw mo nang bumalik. Natigilan ako. Ginusto ko ba ron? Ilang taon naming tinatago ang katotohanan kasi mangyayari ito. Iiwan mo kami. Hindi ko kayo iiwan, Mama. Kayong pamilya ko. Siguro kaya natagalan ako doon kasi gusto ko rin namang makilala yung taong nagluwal sa akin sa mundong to. Masama po ba yun? Natahimik sila. Ngayon ko lang po nalaman na ampun pala ako. Ngunit hindi naman ako nagalit sa katunayan. Masaya po ako sa inyo ako napunta, Mama. Hindi niyo ako pinabayaan. Hindi naman sadyang lahat ng to. Nangyari to lahat kasi may dahilan, Mama. Huwag niyo naman po sanang ipagkait sa akin yun. Now, what can you say about that girl na nagpapanggap na ikaw? Alam mo ba kung anong ikinuwento ng mga kasambahay, ha? Kung gaanong kasama ang ugali. Napauwi nga kami ng maaga mula sa business trip namin sa abroad kasi nag-report na sa amin ng kumpanya tungkol sa kapabayaan mo. Akala ko ikaw yun. Muntik na kaming maloko. Yung card mo, siya ang gumagamit. Kung nakita mo kung ano mga pinagbibili niya. Babayaran ko na lang po yun, Mama. Pagputol ko sa kanya. Ang mahalaga po, nandito na ako, di ba? Dito na ulit ako. Kasalanan ko na naging pabaya ako pero huwag mo na po sana silang idamay. Kasalanan ko naman pong lahat. Masakit sa akin ang umuwi ng hindi maayos. Hindi ko man lang nabigyan ng magandang birthday ang biological mom ko. At hindi na rin kami natuloy ni Ran sa pag-ibig na bubuuin sana namin. Ngunit kahit ganun, grateful pa rin ako kasi nakilala ko siya.
Kung hanggang memorya ko na lang siya, babaunin ko yun hanggang sa pagtanda. Balik sa normal ang lahat sa akin. Naghanda na rin ako kasi kikitain ko na ang mapapangasawa ko. Masakit sa akin na mangyayari to ngayong may laman na ang puso ko. Parang gusto kong umatras pero alam ko rin na hindi na pwede. Nice to meet you, Richard. Fresh from Canada, huh? Ani mama nang dumating na ang lalaking ipagkakasundo sa akin. Isa siyang Canadian na may duguring Pinoy. Matangkad siya at gwapo. Pero hindi ko siya gusto. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko sa kanya. Kaya't nang magtagpo ang aming mga kamay, matamlay ako. This is my daughter, Sarina Del Rico. Nice to meet you, Sarina. Tipid lang akong ngumiti. Nice to meet you too. Nag-usap sila sa sala habang ako lumilipad ang isipan. Hindi rin ako mapakali kasi sa totoo lang, gusto ko nang umatras. Gusto ko nang makita muli si Ran at sabihin sa kanya kung gaano ko siyang kagusto. Kung gaano ko siyang gustong makasama. Kung papaano ko yun gagawin nang hindi sinusuway ang magulang ko. Napatingin ako kay Richard. Kumunot ang noo ko nang makitang pasulyap-sulyap siya sa kanyang phone. Gusto niya kayang maikasal sa akin? I wonder. Kaya't nang matapos ang pag-uusap, lumapit ako sa kanya. Mr. Richard, maaari ba tayong mag-usap? Nailagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Oo nga, mukhang dapat nga tayong mag-usap. Lumabas kami ng bahay at nagtungo sa garden. Umupo siya sa swing habang ako nananatiling nakatayo. Base sa reaksyon mo kanina, ayaw mong maikasal. Matapang ko siyang tiningnan. Tama ka, ayokong maikasal. Umangat ang sulok ng labi niya. Sabi ko na nga ba ako rin naman, ayokong maikasal. May nabuntis na ako eh. Nanlaki ang mata ko. Ha? At ayoko siyang iwan. Siya nga ang nagtulak sa akin na magpakasal. Pero ayoko talaga. Kawawa naman yung baby namin. Nalungkot agad ako. Hindi rin ba siya mayaman katulad mo? She's just a normal girl in Canada. Pinay din. Kaso ayaw ng pamilya ko kaya binuntis ko na lang. Kaso hindi pa rin nakalusot. Anong gagawin natin? Ayokong magalit ang magulang ko sa akin. Ayoko man, but I have no choice but to marry you. Wala ka bang mahal na lalaki? Natigilan ako. Kasi kung may mahal ka, gagawa't gagawa ka talaga ng paraan para hindi ito mangyari. Lito pa rin kasi ako eh. Kung mahal ko ba talaga siya o infatuation lang ito? Kung mahal ka rin naman ng lalaking yun, gagawa yun ng paraan para pigilan to. Doon ako nalungkot kasi tingin ko hindi. Hindi pa naman kami matagal na nagkakakilala. Hindi niya isusugal yun. Paniguradong mas matimbang si Trixie sa buhay niya. Base sa itsura mo, mukhang one-sided lang yata. Kawawa ka naman. Kumuyom ang kamao ko. Ano nang plano mo? Sabihin na lang natin sa parents mo na ayaw mong magpakasal. Simple as that. Hindi ko gagawin yun. Umiling ako sa kanya. Takot ako na gawin yun lalo na ngayong nalaman ko na ampon ako. Parang bayad ko na ito sa buhay na ibinigay sa akin. Ang sundin ng gusto nila. Hindi mo man lang ba susubukan? Hindi ako nakasagot. Siguro kapag nalaman ni tita na may anak ako, sila mismo nga atras. Umalis siya sa swing at napabugan ng hangin. Tara, balik tayo sa loob. Sasabihin ko sa kanila, ha? Kinabahan ako sa gagawin ni Mr. Richard. Pero may ginhawa rin sa puso ko na ang lalaking ikakasal sa akin, hindi niya rin gustong maikasal. Parehas kaming ayaw matuloy to. Kaso pagbalik namin, parehas kaming natigilan nang makitang may bago kaming bisita. Parang natigil ang mundo ko nang makilala ko kung sino. Sarina, anong ibig sabihin nito? Iyon ang tanong ni Mama at napatayo na rin sila nang makita ko. Kita ko ang pangungulila sa kanyang mga mata at napatingin siya sa kasama ko. Bahagya akong lumayo. Who's this guy? Hindi agad ako nakapagsalita. Manliligaw niya po ako, ma'am. Sira nang sumagot. At nandito po ako para ipaalam ang tungkol sa amin. Nabuhayan ako ng loob. Alam ko pong hindi niyo gustong kagaya ko kasi probinsyano lang ho ako. Wala akong kayamanan na may i-offer pero mahal ko ho ang anak ninyo. Ayoko ho siyang maikasal, ma'am. Kaya ako nandito para sana mabigyan kami ng chance. Lumapit si Mama sa akin. Is this true, anak? Mahal mo bang lalaking yan?
Matapang kong tiningnan si Mama. Kung sasabihin ko na, oo, papayagan mo po ba akong mahalin ng isang katulad niya, Mama? Hindi nakapagsalita si Mama. Ma'am, sisikapin ko po na maging mabuting lalaki para sa anak ninyo. Kung ayos lang po eh. No! Nagulat ako sa sigaw agad ni Mama. Kita ko na frustrated siya at naguguluhan siya. Mama, pumasok ka sa kwarto mo, anak. Mama, pumasok ka! Nakagat kong ibabang labi ko at tamang sulyap lang kay Ran na may umaasang mga mata bago ako tuluyang nagtungo sa kwarto ko. Ran's point of view. Isang malaking hamon ang hinaharap ko ngayon matapos kong matapang na inamin kay Trixie na mahal ko ang kanyang kakambal. Umalis agad ako sa probinsya para magtungo sa syudad kung saan naroroon si Sarina. Kabang nararamdaman ko ngayong kaharap kong pamilya niya. Nandito rin ang lalaking pakakasalan ni Ran, kaya't dumoble pang kaba ko. Your name is Ran? Raniel Hidalgo po. Anikot na palunok. Nasa kwarto na niya si Sarina at hindi ko siya mahagilap. Miss na miss ko na siya. Gusto ko na siyang makausap at mayakap. Ilang linggo nang nakakalipas mula nang umuwi siya kaya't sobrang pangungulila ko. Mahal mo ba ang anak ko? Sa dami ng lalaki sa mundo, ikaw lang ang naglakas ng loob na humarap sa amin. Ano bang maibibigay mo sa anak ko kung sakasakali? Huminga ako ng malalim. I can give her my whole world po. Hindi man po ako mayaman gaya ng mga gusto niyo sa kanya. Pupunuin ko po siya ng pagmamahal. Hindi kami nagkulang sa anak namin ng pagmamahal. Kahit hindi ko siya tunay na kadugo, ibinuhas namin ang lahat sa kanya. Alam ko po yun, ma'am. Kaya sobra pong buti ng anak ninyo eh. Napaibig niya ako kasi. Kahit nasa kanya na po ang lahat, humble pa rin po siya. Napakabuti niya sa amin kahit hindi kami magkalibel. Noong nasa amin po siya, tinatrato niya pa rin ng tama si Tia Tina. Kahit na alam niyang pinaampun siya. At dahil po napakabuti po ng pagpapalaki ninyo sa kanya. Hindi po siya sumusuway sa inyo. Sa katunayan nga po, noong nililigawan ko siya, handa siyang tanggihan ang kasal na gusto niya pero sa huli, pinili niya pa rin sundin kayo kasi mahal niya kayo. Gusto ko lang pong patunayan ng sarili ko sa inyo na mahal kong anak ninyo. At seryoso ko sa pamamagitan ng pagharap sa inyo. Hindi ko po habol ang kayamanan niya. Habol ko lang po yung puso niya. Kaya sana naman po, mabigyan ng chance ang pagmamahalan na meron kaming dalawa. Hindi siya nakapagsalita agad. Ma'am, seryoso talaga ako. Napaka-importante sa amin ng anak namin, Mr. Ran. Napakabuti niyang bata. Kaya gusto namin kami ang pipili na mapapangasawa niya para mapanatag kami. Tumikhim ang lalaki. Nagkamali po kayo ng pagpili sa akin, tita. Nalipat ang atensyon sa lalaki. What do you mean, Richard? May nabuntis na po ako, tita. Gusto niyo po bang maging stepmother ang anak ninyo? Namilog ang mata ni tita. What are you talking about, Richard? Wala po akong balak na pakasalan si Sarina. At dahil ganun din siya, gusto ko na pong umatras sa kasal, tita. I must go now. Nalaglag ang panga ng mama ni Sarina nang umalis ang lalaki at agad siyang dinaluhan ng asawa niya. Love! Nahihilo ako, asawa ko. Nahihilo ako. Anya, at nasalo agad ng asawa niya nang nawalan siya ng malay. Hindi ako pinauwi ng mga Delrico. Hindi pa raw sila tapos sa akin kaya't binigyan nila ako ng matutulugan. Tinext ko na rin ang pamilya ko sa posibleng ihanda kung sakasakali. Gusto kong kunin ang loob ng pamilya ni Sarina. Ran! Napatayo ako mula sa pagkakaupo sa kama nang makita kong pumasok si Sarina sa kwarto ko. Mabilis siyang lumapit para yakapin ako. Sarina! Bakit nandito ka pa? May gagawin bang pamilya ko sa'yo? Nag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi ko alam eh, pero masaya ako na makita kita muli. Ako din, masaya ako. At ang tapang mo. Mahal kita. Wika ko agad. Kaya ako to ginagawa. Ran. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Sorry kung umayaw agad ako noong nasa probinsya tayo. Hindi ako naging matapang para sa atin. Ayos lang. Expected ko na yun. Sila mama at Trixie. Ayos naman sila.
Si Tia Tina, namimiss ka na. Medyo nagkaayos na rin sila ni Trixie. Bumawi rin siya. Napagtanto niya na hindi niya kayang mawalang nanay niya. Nagselo siya na makitang masaya si Tia Tina sa'yo. Hindi nagsalita si Sarina kaya't hinawakan ko ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Pwede mo naman siyang makita muli eh. Pero sa ngayon, gusto ko munang ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na hindi pa tayo. Napatingin siya sa akin. Nangako pa naman ako na sasagutin kita pag uwi ko. Hinawakan ko ang kanyang muka. Kaya ko namang maghintay, Sarina. Nakaramdam ako ng tensyon. Gusto ko tuloy siyang halikan. Ngunit narito kami sa bahay niya. Baka mawalan pa ng tiwala ang parents niya sa akin. Hindi ka pa ba matutulog? Baka makita tayo ng parents mo. Si Papa nga yung nagsabi na puntahan kita rito eh. Nagulat ako ron. Talaga? Kamusta na yung mama mo? Okay na siya. Nagulat lang siya kanina. O sige, alis na ako, Ran. Matulog ka na. I love you, Sarina. Ngumiti siya sa akin. Mahal din kita. Hindi nakatakas sa akin ang masamang tingin ni Tita kinaumagahan. Sabay kasi ako sa kanilang kumain at para akong papatayin sa mga tingin niya. Halos hindi ko na nga malunok ang kinakain ko dahil panay talaga ang kanyang pagtingin sa akin. Sigurado ka ba talaga sa anak ko? Tumango ako. Opo. Willing mo ba siyang pakasalan? Opo. Sagot ko agad. Napasinghap sila sa sinabi ko. Hindi girlfriend muna? Siyempre po, pwede girlfriend. Pero kung papayagan niyo naman akong pakasalan agad ang anak ninyo, handa po ako. Nagtaas ang kilay ni Tita. Hindi pa rin ako kumbinsido. Ma, paano po kita makukumbinsi? Gawin mong puti ang uwak. Oh? Bumuntong hininga siya. Ay, hindi ko pipigilan ng anak ko na sumaya, iho. Sa katunayan, namamangha ako sa kakapalan ng mukha mo. Ikaw pa lang ang naglakas ng loob na gawin to. Para pumayag ako sa relasyon ninyo ng anak ko, kailangan mong maipakita sa akin ang mga ito. Senomar, HIV test, drug test, certificate of good moral, birth certificate, at payslip. Para naman po pala ako mag-a-apply. Oo, iho. Kasi hindi basta-basta ang anak ko. Kung hindi mo yan makukuha within 7 days, wag mo nang ipakita ang pagmumukha mo. Maliwanag ba? Bakit naman po may HIV test? Virgin pa po ako. Nabilaukan si Sarina sa sinabi ko. Para makasigurado. Kung ayaw mo o sige po. Kukunin ko po. Tumayo ako. Within 7 days dadalhin ko pong requirements para matanggap ninyo ako para sa unikaihan ninyo. Sineryoso ko ang sinabi ni Tita. Kahit na sinabi ni Sarina sa akin na hindi na kailangan. Umuwi ako ng probinsya para kunin ang requirements na yon. Nagtaka nga ang aking pamilya kung bakit marami akong papeles. Mag-a-apply ka ba ng trabaho, anak? Bakit ang daming dokumento? May nililigawan ako, Nay. Itong requirements. Umawang ang kanyang labi. Sino? Si Trixie ba? Hindi, yung kakambal niya. Nalaglag ang panga ni Nanay. May kakambal si Trixie? Oo, Nay. Mahaba akong kwento. Bukod kay Nanay, nagtanong din si Trixie tungkol sa ginagawa ko. Sa tuwing nagsasabi siya ng negatibo, pinapalagpas ko na lang. Tigilan mo na yung ginagawa mo, Ran. Magmumukha ka lang kawawa. Hindi ka matatanggap ng pamilyang yun. Wala akong pakialam. Hinawakan niya ang braso ko. Ran, masaya naman dito ah. Masaya naman na tayo lang. Bakit kailangan mo pang ma-inlove sa babaeng yun? Nangyari na at dapat mong tanggapin yun. Kung hindi mo sana ginawa yun, hindi mangyayari to. Pero salamat sa iyo, Trixie. Kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Alam ko ang mga tingin na yun. Pero hindi ko talaga siya masusuklian. Kasi iba nang nasa puso ko. Sorry, Trixie. Hindi talaga. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Alam ko sa sarili ko na hindi pa ako enough para kay Sarina. Lalo na sa estado ng buhay niya. Pero pinakita ko sa pamilya niya kung gaano ako kaseryoso. Wala pang 7 days. Nilapagan ko na sila ng mga requirements na gusto niyang makuha at gulat na gulat sila. Ayan na pong lahat. Confident kong sabi. Tiningnan ni Tita mga papeles na nakakunot ang noo. Kinakabahan din ako habang pasulyap-sulyap kay Sarina. Nagaya ko, kinakabahan din. O sige, okay na to.
Nabuhayan ako ng loob. So, okay na po? Hindi. Napawi ang aking ngiti. May iba pa akong ipagagawa sa'yo, kaya humanda ka. Sa Rina's point of view. Madalas nang nandito si Ran ngunit hindi ko rin siya nakahagilap dahil kadalasan niyang kausap si Mama na may pinapagawa pa sa kanya. Hindi naman naging malupit si Mama kay Ran. Sa katunayan welcome na siya rito. Kaso hindi ko alam kung anong iniisip ni Mama kung kaya't nandito pa rin ang kaba. Malapit na rin ang kaarawan ko. Pinaalala yun ng aking katrabaho sa opisina. Doon pa lang nalungkot na ako. Kasi gusto ko sa kaarawan ko, maayos ng lahat ng ito. Miss ko na rin si Mama Tina. At kung pwede lang, gusto ko siyang makita muli. At pati na rin ang kakambal ko. Gusto ko siyang makasundo. Anak, kami ang magpaplano sa birthday mo. Dahil 25 ka na, marami kaming sorpresa sa'yo. Yun ang sabi ni Mama. Salamat po, Mama. Tipid lang akong ngumiti. Hindi ka ba masaya? Masaya po ko. Sa katunayan, hindi ko na nga po maipaliwanag kung gaano akong nagpapasalamat sa inyo, Mama, na binigyan niyo ako ng magandang buhay. Niyakap ako ni Mama at hinaplos ang aking likuran. I love you, anak. Lahat ng ginagawa namin para sa'yo. Grande nga ang aking birthday. Nang sukatan ako para sa gown ko, doon ko napag-alaman na magarbo nga. Gusto ko tuloy itanong kay Mama kung pwede ko bang imbitahan si Mama Tina. Kaso ayoko rin naman ng gulo. Kaya tikom na lang ako. Ano bang ipapagawa ni Mama sa'yo? Nasa birthday ba kita? Tanong ko kay Ran nang mahagilap ko siya. Kinabahan ako kasi dala na niya ang bag niya at ilang araw na lang birthday ko na. Uuwi na ako sa amin sa Rina. Kumirot ang puso ko. Anong ibig mong sabihin? Susukuan mo na ako? Pasensya na. Lumabas na siya ng bahay kaya't sinundan ko siya. Ran! Sandali! Tumigil siya at binalingan ako. Hindi kita sinukuan. Sadyang natauhan lang ako. Hindi ko talaga kayang maabot ang isang katulad mo. Iyak ako ng iyak nang pumasok ako sa kwarto ko. Hindi ko tanggap ang biglaang pagsuko ni Ran. Confident ako na lalambot din si Mama kasi nakita niya naman kung gaano siya kaseryoso sa akin. Pero malapit ng birthday ko tapos sinukuan ako. Kaya't nang dumating ang kaarawan ko, wala akong gana sa lahat. Pero hindi ko yun pinapahalata dahil ayokong masayang ang ginastos ng magulang ko sa birthday na ito. Nandito lahat ang mga empleyado sa kumpanya at ilan pang kakilala ng pamilya ko. Lahat sila masaya sa kaarawan ko ngunit ako, hindi. Maraming lumapit sa akin para batiin ako pero mabigat ang puso ko. Wala si Ran, kaya naiiyak ako. Anak, napatingin ako sa mga magulang ko. Emosyonal ang kanilang mga mata at niyakap nila ako. Masaya kami ng papa mo na dumating ka sa buhay namin. Hindi mo alam kung gaano mo kaming napasaya sa presensya mo. Kahit hindi ka namin tunay na anak, minahal ka namin na parang amin. Ngayon ay may ireregalo ko sa iyo at sana magustuhan mo, anak ko. May tiningnan siya kaya't napatingin ako. Umawang ang labi ko kasabay ng pangingilid ng aking mga luha. Nang makita ko, si Mama Tina na naluluhang patungo sa akin. Anak! Hinawakan niya ang aking mga kamay. Happy birthday, anak! Mama! Yumakap ako ng mahigpit sa kanya. Nagpunta ka! Kinuha ako ni Ran. Napakalas ako sa kanyang yakap. Nandito po si Ran? Oo, ang sabi niya, ang mama mo raw ang nag-imbita sa amin. Nasaan po si Ran? Nagpalingaling ako at nakita ko ang bagong dating na lalaki na may magandang kasuotan at may hawak siyang bulaklak. Tumabi sila Mama Tina at ang mga magulang ko nang papalapit na si Ran. Parang nag-slow motion ang aking mundo, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Kasabay din ng pagtugtog ng mahina ngunit malambing na musika. Ran! Happy birthday, Sarina. Sorry kung nasabi ko yun nung nakaraan. Scripted lang yun para sorpresahin ka sa araw na ito. Pinayagan na ako ng magulang mo na maging tayo. Maaari na ba kitang maging girlfriend? Sinasagot na agad kita, Ran.
Napangiti siya saka ibinigay sa akin ang bulaklak. Pagkatapos, hinapit niya ang aking bewang para tuluyang ilapit sa kanya. Mahal kita. Masasabi ko na ito ang pinakamagandang nangyari sa birthday ko. Malaki ang pasasalamat ko sa pamilya ko na pinayagan akong makita si Mama Tina at payagan akong makarelasyon si Ran. Bukod dito, nagkaayos na kami ni Trixie. Humingi siya ng sorry sa akin at sa pamilya ko dahil sa kanyang ginawa at nanghingi ng second chance para makilala ko. Hindi naman ako pusong bato upang hindi siya pagbigyan kaya't pumayag ako. Gusto ko rin naman siyang makilala kasi kakambal ko siya. Nasa poder pa rin naman ako ng mga taong umampun sa akin pero binigyan nila ako ng kalayaan para makabisita sa babaeng nagluwal sa akin sa mundong ito. Buo ng pagkatao ko. Sa edad na 25, nakamtan ko ang kasiyahan na gusto kong matamo. Malinaw na sa akin ang buong pagkatao ko. Nagkaroon ako ng mapagmahal na boyfriend at pinagkatiwala rin sa akin ng mga magulang kong kumpanya. At alam ko rin na may dahilan kung bakit nangyari ito. May dahilan kung bakit nagpalit kami ni Trixie at nakilala ko si Ran. Umabot din ng ilang taon ang relasyon namin ni Ran. Bilang jowa niya, hindi ko kailanman pinaramdam sa kanya ang pagkukulang niya. Nang sumampa na siya sa barko kasi seaman siya, naghanap siya ng paraan para lang mag-work pa rin ang relasyon namin. At matapos ang 5 years relationship, pinakasalan niya ako sa simbahan. Tayo pa rin talaga sa huli ang happy ending, Sarina. Kahit ilang taon nang nakalipas, presko pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Ganon din ako, Ran. Napangiti kami sa isa't isa sa reception. Kiss! Kiss! Sambit ni Trixie habang nakaakbay sa kanya ang foreigner na boyfriend niya. Tinapik niya ang baso gamit ang kutsara kaya't gumawa ito ng ingay. Kiss! Sambit ng iba. Nagkatinginan kami ni Ran at ibinigay ang request ng mga bisita. Wakas!